President. And I'd like to thank BD Jaime for this opportunity of the business development. And also, I want to thank all the team leads that are here. And wow, this is my first time also to be part of this kind of event, especially here in Pampanga, because today, just open your ears, your eyes, and open your heart. Kasi baka yung pinagpe-pray po ninyo nandito ngayong gabi. So, before I start, I would like to I'd like to introduce myself. My name is Bert Roses, and I'm one of the Diamond 2-star of Freeway International. So, a little bit of my background before I will proceed to the testimonial. I'm a former branch manager po sa isang direct selling na itago na lang po natin sa pangalang tago. So, I'm in the direct selling industry for quite some time, and one of the branches that I'm handling, kaya po malapit po ang puso ko dito sa Pampanga, is Angeles branch. So, during my stay in that company, I experienced stress because may KPIs. Marami kang mga targets na kailangan mong i-meet every day. So, I was diagnosed with diabetes way back 2017. So, konting balik sa 2017. Nung nalaman kong diabetic po ako, nagtatawa na po kami ng mga pamangkin ng misis ko sa Isabela. And yung tagtawa ko, hindi ko na naibalik. So, ganun pala yung pag mamamatay ka, nagba-black and white yung paningin mo, then bumagsak ako, nire-revive lang po ako for almost a minute. Pero sabi ng misis ko nung time na yun, wala na akong respond. Even nag-snore na ako ng malakas. Then, ginaganin yung sa mata ko, wala na talaga siya. Wala, dilated talaga siya. So, luckily, may nurse kami na pamangkin, tinusok-tusok ko yung mga daliri ko ng karayo. Doon po ako nagising. When I woke up, I realized that akala ko heart attack. So pagdating sa Bulacan, because I'm from Bulacan, nagpa-check up po kami, and yung nakita yung heart ko, okay siya. So what did happen during that time, nag-shoot up po yung sugar ko, and that was fatal. Mag-shoot up pa lang yung sugar mo or mag-drop ang sugar mo, both are fatal. So, from that time, I am taking medication. I started for one medication, this is metformin. Then after, nagpa-progress yung aking sugar. Kaya nga kanina nung sinexplain ni Sir Ariel yung mga top 10 killer disease, which is diabetes. Alam niyo po, yung nag-i-start ka ng isang maintenance medicine, wala lang po kayo na balitaan na nag-i-start ng isang maintenance medicine na after a while, nawawala mo yung maintenance medicine. Am I right? Parami po lang parami. And I end up 5 maintenance medicine. And pag-hit po ng pandemic, this is the saddest part and lowest part of my life, because when pandemic strike, yung pong branches po ng Tupperware dito sa Angeles, sa Baliwag, yung mga hinahanap ko pong branches, nag-close po lahat. So wala po akong malipatan. And that's the time na I was laid off to my job. I was the head of the family. Being a father, being the provider for my family is very hard for a person na sa isang iglap, mawawala lahat ng nasa iyo. Yung pinaghirapan ko in a corporate ladder for how many years, na I keep on fighting just to keep this position for my family. Wala pa sa atin pagdating ng pandemic na wala lahat. And I started noong time na yon, during those time na start ako ng business, small business, which is yung restoration ng mga shoes. So from being a branch manager, naging sakatero po ako ng pandemic. And sabi ko kulang pa, because at that time, pati yung mga microfinancing, pinatulang po namin mag-asawa. Everyday may 3 nakamotor na nagpupunta sa bahay po namin. And it was very stressful on my part. Kaya dinagdag ako yung negosyo ko, nagkaroon pa kami ng
ng food business, which is yung mga bagnet silo, chick silo, basta mga loob na pwede kong pagkakitaan. So, naging sapatero ko, at the same time, naging chef din ako no pandemic time. Pero alam niyo po, during those days, during those times na nasa ganong proseso po ako, yung mga first few months, parang nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Kasi syempre, yung sa shoes, passion ko yun. Pero yung pagluluto, hindi talaga. Pero alam nyo, because of the situation na nakikita ko, that time, nung December of 2019, my wife told me that she is pregnant. So, nawalan ako ng work, buntis ko yung asawa ko, pandemic time. So, ganun nagpapile up yung stress ko kasi I thought yung work ko tuloy-tuloy tapos all of a sudden bilang mawawala. Ang pinakamabigat doon, pagdating po ng gabi, depression, okay. Yun yung mabigat kasi ang kalaban mo sarili mo. So, yung dating ako, nung nag-work ako, na masaya ako, na talagang yung buhay ko, yung passion ko sa pagtatrabaho, na ibinibigay ko, napalitan po ng lungkot. Napalitan ng tapos yung mga gabi po na yun, na nadidepress po ako, I turned into alcohol again. So, ang bigat kasi time na yun, di ba? Bawal ang alcohol sa mga tindahan. Pero ladies and gentlemen, I always manage to keep a couple of beers in my ref. And I'm so proud pa. Sineset ko pa sa GC ko namin. Ganun po ang nagiging buhay ko noong time na yun. And depression came, talagang makikita, talagang kumapal na yung mga bulbas, tapos and I gained more weight yung time po na yun. And that's the time that napabayaan ko po yung health ko because of the lifestyle that I had during 2020. And after that, during those times, nagmumotor po ako, natalsikan po ng bato yung binti ko. Yung sugat po na yun ay hindi po gumagaling. Nakakain naman po kayo lahat na, no? Okay, sige po. Can you show the... Kasi po, para po at least maintindihan nyo. Yung pong sugat po na yun sa binti ko, nag-start lang po yun ng guhit lang. Cut lang po siya. As in guhit lang. Then, after a while, nung nakita ko siya yung nananakas siya, sabi ng mga kaibigan ko na nakakita sa akin, bro, baka mataas ang sugar mo, pa-check up ka. So, I consider, I met my friend na doctor nung college. Sabi nung kaibigan kong doktor, bro, mataas ang sugar mo, yung forma na yan. Ang gawin mo, babasahin, ilalagay mo lang ng plastic pag maliligo ka. Then, put vinegar coconut oil panlinis. Then, meron siyang topical ointment. Yun yung puti na nandun sa binti ko. But, nothing's changed. And in fact, kung nakita niyo po na yun, lumaki lalo. Tapos, kung tatanggalin niyo yung puting part na kita na yung buto ko. And yung paa ko, yung sa may mismong gilid, nabutas na rin siya. In short, nag-gangrene na po ang paa ko. Itong sa may kabilang side, nakita niyo may butas. Kung tutusin, makita yung tuyo na siya. May pigmentation. Pag mataas po ang sugar niya, may mga pigmentation na ganyan. So, pag may nakikita kayo na naglalakad, makita may mga itim-itim. Kasi makikita niyo po yung binti ko, mag-iba na yung kulay. So, the doctor told me, we need to amputate your left leg. So, 2020, August of 2020, nung sinabi ng doktor namin yan, napuputulin yung paa ko. Pero, ang iniisip ko noon, 2 weeks na lang, manganak po yung asawa ko. Kaya sabi ng asawa ko, paano gagawin natin? Manganak ako, puputulin pa ako. Kasi hinihingi ko sa $500,000 that time. So, sabi ko sa doktor, Doc, is there any options
kung puputulin po ba ano po, may iba pa po bang option? Sabi ng doktor, meron, dalawa, mamili ka. Ano po yun? Is either below the knee or above the knee. Ang bigat. Kasi ang putol po pala is joints to joints. Hindi mo pwedeng putulin dito lang. So, what was the impact as a head of the family para sa akin yung ganung situation? Alam niyo po, during my college days, nasa nagtrabaho po ako, nasa punta ako sa corporate, I'm a go-getter guy. I usually hit my targets always. And I usually control things on my hands. But on this situation, on this part of my life, first time ko po na feel na I'm hopeless. That I cannot, yung tipong pag-ihi ko lang from the room papunta sa CR, challenging lang. Tapos buti sa asawa mo, aaayin ka pa. Kasi inabot ko na yung muscle atrophy. Ibig sabihin po, lumiit na po yung lower extremities ko, so sobrang taas ng sugar. And my body cannot carry. Yung paa ko di na kaya bitbitin ng katawan ko. Tapos nagis yung asawa ko, 8 months pregnant, aaayin ako sa CR. Yun yung situation. Pag naitatapak ko yung paa ko, yung butas sa paa ko, may lumalabas na na sobrang baho na talaga. So that's the situation that we had on August of 2020. But my wife know this product 2019 pa. Alam niyo talagang sabi nga, yung sigat, talagang piniprepare ka for something. Because nung ito ini-introduce sa amin, the first time that I still remember, it is in Juan Esplanade in Pasay. First time in-invite ako ng wife ko, sabi ng wife ko, punta ka, samahan mo ako, manood tayo ng Grand Testimonial event. And I still remember when I get ako, naka-polo shirt ako, naka-shorts ako, naka-rubber shoes ako. And lahat nung nag-testimonial tumayo ito, pinagtatawa ako sa kasama ko, totoo ba yun? Merong kumakanta, sabi dati wala daw boses. So, I was really skeptic about this product. And the time that I had this kind of situation, my wife talagang nag-secure siya ng one bottle just for me to take it. Alam niyo po, ladies and gentlemen, when the product was given to me by my wife, alam mo kung sabi ko sa asawa ko, tanong niyo kung ano. Sabi ko sa asawa ko, balik mo yan, sayang ang pera natin dyan. Ganun po katigas ang ulo ko, ganun katigas ang puso ko. Because I was totally not a believer of any supplement. And in fact, I came from pharmaceutical company before. Kaya sabi ko, naniniwala lang talaga ako sa doktor. Pasensya tayo. Not until one of the Zoom events, napanood ko po yung video ni Dr. Leo Olarte. Dr. Leo Olarte was 16 years insulin dependent. And that's the time that sabi ko sa sarili ko, why not give it a shot? Because that time, 2 weeks na lang po, manganganak ang asawa ko. Ang situation ko po, nilalagnat na po ako. Ibig sabihin, may infection na po sa katawan ko. That's why meron na akong fever. So 39-40, ganoon lang po yung And that time is pandemic time, right? Pag pandemic, pag nalaman may lagnat ka, gagawin ng barangay, VIP, susunduin ka na. Or, kung hindi na malaman, pagpasok namin ng hospital, baka mga nakakasawa ko paglabas namin, silang dalawa na lang ang nakulalabas because of my situation. So, I took the product by the leap of faith. Alam niyo, pagka-take ko ng product, ang 1 week of taking, so I was taking 6 capsules per day. Ganun yung naging dosage ko. 1 week of taking, yung lagnat ko, ang unang-unang napasok, yun na nawala. Ibig sabihin, ma-contain yung infection. Second, yung baho, yung pus na lumalabas sa ko, yun yung wala. Yung amoy medyo, kasi dati, amoy taga, naging amoy pusa na, medyo nabawasan.
Tapos, yung pamamaga, kasi nung time ko na yun, lumobo na po yung pako sa may water retention. Nung time po na yun, meron na pong crack ng left kidney ko. So may creatinine ranges up to 800 plus. So dapat po talaga pang dialysis na po ako. That's my situation on that time. And after 1 week, yung nakita ko, napansin ko yun. Tapos sa time sabi ko, sige, I'll join the Zoom. Kasi yung wife ko nung very active na sa Zoom. So, ma-attend na ako ng Zoom, nakikinig ako. And I found out that the product is really good. Nagawa siya sa Lucina, yung in-explain kayo ni Sir Ariel. Doon na-open yung mind ko. So, sige, let's try this. Sabi ko sa kanya. Kasi, ang ganda nung naging effect. And pinakamaganda pala nun, nanganak yung asawa ng September 8. Yun yung third baby na pandemic baby. At that same time, nung lumabas siya, kasama pa rin ako. Kasi wala daw kami. Tapos na fit. After 2 months of taking, na-close ko yung sugat ko. Yung nag-leave lang siya ng malaking scar, but hindi po naputulan pa ako. Imagine, sabi nga alam niyo po, yung time na yun, hindi ko nare-realize kasi I was so stressed. Sabi ko, sige, paputulan natin yan para tapos na problema. Sabi ng wife ko, di mo ba alam, pag pinutol natin yan, dyan mag-i-start ang problema natin. And I realized na marami nga pala akong mga kaibigan o mga kakilala na nung naputulan, hindi naman talaga tumagal ang buhay nila. Imagine, an open wound, maliit na wound, hindi nga gumagaling. Tapos puputulin mo, di siyempre open wound dyan, lalong kakainin yung laman mo. So, I was very thankful sa unang-una sa asawa ko. And to the one that diamond 3-star Vanessa Roses, and also for the one that introduces to us, Engineer Maylin Amugis, na talagang hindi kami tinigilan tinantana nakakadaldal galing sa fourth year. So, doon namin nakita yung actually, Riway, hindi ko hinarap si Riway. Riway found us. Alam niyo po yung parang yung buhay po namin noong time na yun, para siyang pinatubo eh. For the Apampanas, di ba? Nung sumabog ang pinatubo, sobrang daming dinamage ang mga lugar. And now, look at pinatubo, di ba napakaganda? Kumbaga parang yung pong mga disaster sa buhay po natin, yun po, ginawa po yun para maayos yung buhay natin. And Riway taught us that akala ko nun, ito lang gagaling lang ako. But Riway changes our life, me and my wife, and also the people around us. And I would like to thank the team of our team here, from Bulacan, from Pampanga, our friends. Alam niyo po, ito po ako before the pandemic. Makikita niyo po, parang di napapahuli ng buhay. That was 2020. Yan na po yung nagsasuffer na po ako sa sugat ko. And alam niyo po, one thing that I realized when pag binabalikan mo po yung journey po namin na to, a person with no value, yung time po na yan. Kasi yung time na yan, in-accept ko na yung faith ko na sabi ko sa sarili ko, ito na lang siguro yung magiging buhay ko. Not realizing that yung palang nangyayari sa akin ngayon can turn to a beautiful disaster. Yung po, yung picture na ito, nung January lang po of 2025, nung nasa Singapore po kami. Alam niyo po, every day I'm really praying kasi having a diabetes, lifetime po yan, tama. Pero yung choices pa every day. Alam niyo, I will admit it. Nung first time ako nakatapos ng therapy ko, I feel stronger, I feel yung power, parang bumata talaga ako. And I tend things to forget. Sabi ko sa sarili ko, okay na ako, malakas na ako. Tapos, may mga bagay na hindi mo pa rin mabitawan.
Minsan bumabalik ka pa rin sa alcohol, minsan ganito, minsan ganito. And that's the time that I realized na when yung mismo tinuturo ng company, doon ko nakita yung value as a person. Because having this kind of opportunity na you regain your health, plus you become an inspiration, a channel of blessings to others, why not do it full time? Wag mo lang balikan yung mga dati mong gawin. And then very blessed now because right now, also here in Pampanga, I have brothers and sisters na kasama ko. In fact, bro, yung mga kasama ko yung last Saturday, si Bro Gab, saka si Bro JM, 34 kilometers, right? Paakyat, papuntang Eco Park sa Lubao. So, imagine yung tao na kagaya ko before na nandun lang ako sa loob ng nasa apat na sulok ng bahay. Now I can do bike, I can do basketball, I can run, we jog every day ng life ko. Total healthy lifestyle. Kaya, alam niyo po, ladies and gentlemen, minsan, ito po, like ko na i-share pag ako'y nag-talk up po sa grupo po namin. Yung pong, minsan, because of the problems that we encounter every day, we keep on praying and praying and praying and praying and praying. But, ang tanong, pag may bibigay sa'yo, yung bang faith mo, ganun ka-strong? Diba? Naaalala ko lagi yung napanood ko sa YouTube, yung pare sa kayo, nagko-confess sa kanya. Ang sabi ng lalaki ito sa pare, Father, may nagko-confess ko ako. Kasi meron po akong kaibigan, nag-uusap po kami. Tanong niyo kung ano yung tinatanong nito sa kaibigan niya. Ang tanong niya, bro, naniniwala ba may Diyos? Sabi nung kaibigan niya, oo bro. Sabi niya, hindi ako naniniwala. Pero alam niyo, sabi niya, hindi. Dapat pinaniniwala ako, wala talaga. Alam niyo, ginawa niyo sa kaibigan niya. Pinatay po niya. So, ang sabi niya sa pare, ikaw, Father, naniniwala ka ba may Diyos? Sabi ng pare, sometimes. Alam niyo po, ganun po talaga tayo minsan. Pag nasusubok po tayo, yung pong faith natin, nawawala. But, when we instill that God is in control of our lives, nothing can stop us and He won't fail us. Yung pinakamaganda na realize ko when I joined this company, because true enough, God put us here now because alam niyo yung ginagamit yung inspiration and to do His purpose. And now, we touch more lives and we continue to grow, not only corporately, but as a family. So, ladies and gentlemen, I hope I inspire you all and sharing po. I hope that my story will, kumbaga meron kayong magiging baong pag-uwi po ninyo. So with that, thank you very much and good day.